Lucas chapter 15 o kabanata 15 talata 11 hanggang 32 verse 11 to 32 ang alibugang anak. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupain iyon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay na sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo po ako sa isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak, kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. So, doon lang po muna siguro natin unang talakayin yung pag-aaral po natin tungkol dito sa alibugang anak. Ang istorya pong ito sa Luke chapter 15 ay isa sa pinakapaborito ko pong kwento ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay tumutukoy, ang bida po sa istorya ay hindi yung alibugang anak. Although ang pambagat po nandito po sa Bible ay alibugang anak. Pero ang totoong bida po rito ay yung ama sa istorya, dahil siya yung inire-represent bandang huli po na ito yung ating Diyos Ama sa langit, na lagi pinapakilala ni Jesus na this is your Father in heaven. So ang laging address po ng ating Panginoon sa mga tao pag siya'y nangangaral ay Aba o Diyos Ama. Ang Aba po, ito yung sweetest word of endearment you can address to your God, to our Abba Father. So ito yung pinakamatamis na pwede po nating gamitin na pantukoy sa ating Diyos, dahil ito po yung ginagamit ng ating Panginoon. So one time lang sinabi po ni Jesus na Diyos yung Diyos Ama, at yun na yun, nandun siya sa krus nung nakapako po siya, pero isang beses lang po yun. Dahil nung nasa krus po ang Panginoon ay literally ay talagang pinabayaan po siya ng Diyos Ama. At ang dahilan po doon, sinigaw ng Panginoon, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Na ito talaga siyang pinabayaan, dahil ang dahilan po noon ay para sino mang manalig sa ating Panginoong Hesus ay hindi na pwedeng pabayaan ng Diyos, dahil si Jesus po yung nakipagpalit sa ating posisyon. Siya yung naging makasalanan para sa atin, at tayo yung naging banal at karapat-dapat sa paningin ng Diyos Ama. Kaya sino mang nanalig sa Panginoong Hesus ay mayroong kaligtasan dahil sa ginawa ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, at hindi sa atin sarili, hindi dahil sa kagandahang loob po ng ating Diyos, sa grace ng Panginoon.
not by our good deeds, not by our good works. So itong istorya po ng alibugang anak, prodigal son, ay kung hihimayin po natin ito, ay marirealize po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos Ama. Kaya ang pamagat po ng ating topic ay experiencing Abba's love o Father's love. Maranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Mahalaga po na naranasan natin ito. Hindi lang ito dapat theoretical. Na alam natin yung John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. Sino mang manalig sa Panginoon may buhay na walang hanggan at di mapapahamak. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pero iba pa rin yung nararanasan po natin, yung tinatawag na experiential love of God. Ito po yung gusto ko na maranasan po natin lahat. At with prayer in my heart while sharing to you the Word of God, ay sana po ay tumagos po ito sa ating puso at isipan, dahil kailangan po natin ng pag-ibig ng Diyos. Maraming tao po ang naghahanap ng pag-ibig sa ibang lugar, sa mga lugar na maling lugar, na dahil hindi nila mahanap sa tahanan nila, kaya maagang nag-aasawa ng mas matatanda sa kanila, kasi ang tinitingnan nila yung father figure na hindi nila nakita sa kanilang tatay. At marami pong ganyan, kahit po sa kanta ng Black Eyed Peas ay sumikat po yung kanta ng Where's the Love? Father sent it from above. Yung lyrics po na yon, kung babasahin po natin, nanamnamin po natin, naghahanap yung generation po natin ng pag-ibig ng ating Ama. At sa lupa po ay hindi natin matatagpuan yan. Kahit yung pinakamabait po na tatay ay hindi kayang tumbasan yung pag-ibig ng Diyos Ama na inilaan niya po sa atin. Kaya kung ang perspektibo po natin sa Diyos ay masungit, matandang lalaki na may laging hawak na pamalo, na kapag nagkasala ay didisiplinahin ka agad. Dito po mababago yung kaisipan po natin, yung ating perspective sa pagkakilala kung sino yung pinapakilala ng ating Panginoong Hesus doon sa Diyos Ama po natin sa langit. At siya po yung bida po dito sa istoryang ito. Kaya yung istorya pong ito ay magbibigay po sa atin ng magbubukas sa ating puso't isipan at kung gaano po tayo kamahal ng Diyos Ama. Kaya dito po sa istorya, hiningi ng bunso yung kanyang ari-arian at hindi naman nagdalawang isip po yung ama na pinaghati niya po yung kanyang ari-arian sa panganay at saka sa bunso. At yung bunso, nang matanggap niya po yung ari-arian o yung mana niya, ay pumunta sa malayong lugar. At doon niya nilustay, sabi po sa Bible, yung kanyang taglay na kayamanan sa di wastong pamumuhay. So, nagpakalayo-layo po yung bunsong anak. Ganun din po tayo yung kung ayaw nating mapakailaman ng ating magulang, gusto natin lumayo. So, yun yung unang ginawa ng anak na ito. At ganun din naman tayo kung ipaparallel po natin yung spiritual na pamumuhay natin. Kapag meron na tayong mga blessings, minsan gusto natin lumayo sa Diyos. At ano pa ba ang kailangan natin sa Diyos kung meron lahat? Tayo na tinatangkilik, yung mga taong mayayaman po, hindi naman lahat. Minsan ito yung mahirap tumanggap ng salita ng Diyos at magpakababa na kailangan niya ang pag-ibig ng Diyos Ama. At kailangan niya manalig sa ating Panginoon dahil nasa Kanya na lahat. Ano pa ba hihingin? Kaya ganito rin yung bunsong anak. Lumayo siya, distansya sa Diyos, sa kanyang Ama, at nawalan siya ng direksyon. Dilustay niya lahat ng kayamanan na meron siya. At sabi po dito ay nung naubos na ay namasukan siya sa isang mamamayan sa lupain iyon at siya'y napunta sa bukid upang mag-alaga ng baboy. So mula sa pag-alis niya sa kanyang tatay, sa kanyang ama na disente, marangal at maayos yung kanyang pananamit, napunta siya ngayon sa bukid, kabaliktaran po lahat, at nagtrabaho siya doon bilang tagapag-alaga ng baboy.
Kaya dito po siya naghirap at nag-struggle yung bunsong anak na ito dahil wala na siyang makain. Daig pa siya ng baboy na inaalagaan niya, may pagkain. Ayaw naman siyang bigyan ng kahit pagkain man lang ng baboy. So naipag-isip-isip niya na bumalik sa kanyang tatay. Ang naisip niya po yung stomach niya, yung kanyang pangangailangan, hindi naman talaga yung pag-ibig ng tatay niya yung gusto niyang balikan, kundi yung tinatamasa niyang magandang buhay. Minsan ganun din po ang tao eh. Minsan kapag may dilubyo na sa buhay, saka gustong bumalik sa Panginoon, last resort ang Diyos. Kapag meron ng matitinding problema, your back is all against the wall and you have nowhere to go, minsan lumalapit na po sa Diyos at doon na nagsisisi nung wala na talagang magawa. So hindi naman masama po yun. At least naisip niya yung tatay niya na bumalik siya, although yung intention niya talaga hindi naman pagsisisi, kundi yung pakinabang na marireceive niya sa tatay niya. Sabi niya sa kanyang sarili sabi niya po dito na pag-isip-isip niya na ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y mamamatay sa gutom dito. Babalik na lang ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo at hindi na po karapat dapat tawagin yung anak ko at ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. So nagdesisyon po yung bunsong anak na bumalik. Yun yung kanyang memorize na pag nagkita sila ng kanyang tatay, yun yung sasabihin niya, wag, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo at hindi na po karapat dapat na tanggapin nyo bilang anak, kundi pwede nang alila na lang para at least kahit papano hindi siya mamatay sa gutom. At naisip niya na kailangan niyang gawin ito, pero hindi siya talaga sincere dahil yun nga po yung kanyang dahilan. Kaya siguro along the way itong bunsong anak, ito yung paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sabi po dito, malayo pa lamang ay nakita na siya ng kanyang ama at nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at tinagkan. Yung tatlong word po na yon, doon po tayo magpo-focus. Yung sinalubong siya, niyakap at hinagkan. Ang kanyang ama marahil po ay matagal na itong inabangan ang kanyang bunsong anak dahil alam niya na hindi makakatagal yung kanyang anak sa hirap. Hindi sanay sa hirap yung kanyang anak. Kaya bilang mabuting ama ay matagal nang inabangan ng ama yung kanyang anak, yung pagbabalik. Ganon din po tayo mga kapatid. Ito yung lesson po natin. Matagal na tayong inaabangan ng Diyos Ama na magbalik loob sa Kanya magitan ng pananalig sa ating Panginoong Hesus, kasi hindi naman tayo pwedeng makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ng Diyos Anak. Hindi natin pwedeng shortcutin po yan. Si Jesus yung daan, katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. John 14:6. Si Jesus din po yung nagkukwento nito. Kaya yung Ama po ay napakabuti, yung ating Diyos Ama, dahil hinihintay niya po yung pagbabalik natin. Meron nga pong awit na wag mo sanang isipin, di ba? Di kita minamahal. Yung kanta po na yan, napakaganda po niya na ang Diyos ay nag-aabang sa ating pagbabalik. Lagi kang nakikita, sabi, sa paglipas ng araw. Taking nalalaman ng iyong pagdurusa. Bawat patak ng iyong luha ay aking napapansin. Ganda po yung awit na yun. Kaya nung nakita na po ng Ama yung anak na malayo pa lamang, kahit yung kanyang anak hindi ganun yung dating itsura nung siya ay umalis, dahil nung bumalik po yung anak, siguradong parang taong grasa dahil nagtrabaho ba naman dun sa bukid sa pag-aalaga ng baboy. So amoy baboy po yan, marumi, madungis. Mantalang nung umalis siya ay mabango siya, maayos yung kanyang pananamit. Tapos nung bumalik siya parang taong grasa. Pero sa kabila ng kanyang itsura, kahit malayo pa man yan, natanawan siya ng kanyang Ama at siya'y nakilala. Nakikilala rin po tayo ng ating Diyos Ama kahit tayo po ay
ay nahulog sa pagkakasala at narumihan po tayo sa itim ng putik ng ating mga pinaggagawa sa ating buhay. Gaano man kalaki kasalanan po natin ay na nagparumi po sa atin, hindi po tayo pwedeng itatuan ng Diyos Ama kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya, sincere man tayo o hindi. Dahil yung pag-ibig po ng Diyos Ama, ito yung tunay na nakakapagbabago sa isang tao, hindi yung doktrina, hindi yung katuruan, hindi si pastor, hindi ang church, kundi yung personal experience sa pag-ibig ng Diyos Ama magitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya malayo pa lamang natanawan na siya, nakikita tayo ng Panginoon, malayo pa lamang alam ng Diyos na babalik tayo balang araw sa anumang paraan na tayo babalik sa Panginoon. Mahalaga ay magdesisyon kang magbalik loob sa Diyos at patakbong sinalubong siya, sabi po rito ng Diyos, ng kanyang Ama. Excited, ibig sabihin ng ating Panginoon na ang ating Diyos Ama na salubungin po tayo na saan man tayo nanggaling. Sabi nga ni Gary B, babalik ka rin kapag nanalig ka sa Panginoon at nahulog ka ulit sa pagkakasala, nagbalik ka sa dating pagkatao mo dahil sa pagiging marumi, pagiging makasalanan. Babalik ka rin sa Panginoon balang araw. Ma-realize mo rin na hindi ka talaga totally mag-i-enjoy sa makamundong pamumuhay, sa buhay na hiwalay sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama. Kaya ang Diyos ay excited sa iyong pagbabalik. Sasalubungin tayo ng Diyos Ama na excited ng Panginoon. At nung sinalubong siya ng Diyos Ama, hindi katulad ng ibang ama dito sa lupa na siyempre nagkasalay anak. Hindi siya sinalubong ng taga, kundi sinalubong siya ng yakap. Hindi basta yakap, sabi po dito yung mahigpit na yakap, bear hug, at pinaghahalikan siya kahit mabaho siya at amoy siyang baboy. Ganun po ang Diyos. Kaya pinadama ng Diyos Ama yung pag-ibig po sa atin, na nais ng Diyos na salubungin din tayo, yakapin tayo at paghahalikan tayo ng ating Diyos. At nung naranasan na ito ng anak, siguro hindi pa natitinag yung kalooban ng anak dito, pero sa akin pong pangunawa ay sino ba naman yung parang hindi normal yung pag-ibig ng Diyos ng Ama rito eh. Kasi wala siyang isinumbat ni isang kasalanan na ginawa ng anak. Ang sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin yung anak. Pero pinutol na ng anak ng ama yung kanyang rinire-rehearse na pagsisisikuno. Ang ginawa ng ama, tinawag niya yung kanyang mga alila. Actually, hindi lang isa, mga alila. Sabi niya, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamusay na damit at isuot sa kanya. Suotan niyo siya ng singsing at panyapak at kunin ang pinakatabang guya, patayin, kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Amen, hallelujah. So, hindi na pinatapos po ng ama yung rehearsal ng anak na wag niya na po akong tanggapin bilang anak kundi alipin. Kinat na po yun ng ama. Hindi na importante po sa Diyos Ama yung ating kasalanan, ano man yung detalye po natin na litanya natin na sasabihin. Ang importante po yung puso po ng Diyos Ama ay tanggapin niya po tayo muli at ibalik ko ano may nawala po sa atin at bihisan tayo ng panibagong damit na malinis na pagkatao. Ibalik yung ating mga nawala po sa atin. Yung singsing po, ito sign of authority po yan. Yung mga mananampalataya na nawalan po nito dahil nahulog sa pagkakasala, ala na tayong magandang testimony sa paningin lang po ng tao yan, pero sa Diyos Ama ay binabalik niya po ito sa atin. Yung panyapak, yung comfort, binabalik po ng Panginoon.
pinapagaling niya tayo, nililinis, at ibinebless niya po tayo ano may pangangailangan po natin. Minsan ini-spoil pa nga po tayo ng Diyos Gina-justify ng Diyos Ama na i-bless tayo sa kabila ng hindi naman tayo karapat dapat na pagpalain. Pero bakit tayo yung pinagpapala sa kabila ng ating mga poor decisions in life na nagawa po natin? Marami tayong pagkakamali sa buhay natin, katulad ng kalibugang anak. Pero binabalik pa rin po ng Diyos. Bine-bless tayo at hindi tayo sinusumbatan ng Diyos yung mga pagkakasala po natin. Hindi po sinabi ni isa man, wala po tayong mababasa na sinabi ng ama na sa anak na ikaw kasi ang may kasalanan kaya ka nagkaganyan. Dapat ganito muna gawin mo. Maging malinis ka muna, magsisi ka muna, manalangin ka ng ganering mga panalangin bago ka makabalik sa akin. Wala pong ganun. Kasimbahan po ngayon, ang problema po natin, bago tayo tanggapin, ay kailangan magsisi muna tayo at magbagong loob. At mapatunayan na tayo ay Kristiyano ulit. Parang baliktad po ang sa Diyos Ama ay tinanggap niya muna, acceptance first. Then pinadama ng Diyos Ama, ng Ama rito po ay yung Diyos Ama natin sa langit, binapaliwanag po ng Panginoon yung kanyang pag-ibig, experiential love of God, at saka totoong nabago yung bunsong anak. Ganun po ito po yung genuine transformation, acceptance, then experiencing God's love. Hindi yung baliktad po na kailangan maging malinis ka muna bago ka makapasok o matanggapin. Hindi po ganun. Tinanggap muna ng Ama, pinadama yung pag-ibig niya, at saka totoong nabago po yung bunsong anak. At walang panunumbat. At sabi po rito ay kunin nyo pinatubangguya at magsaya tayo. So merong celebration. At sa Bible po sabi meron lang daw isang makasalanan na magbalik loob sa Diyos ay mga anghel daw po ay nagsasaya sa langit. So merong celebration hindi lang po dito sa lupa, higit lalo doon sa langit na merong celebration yung mga holy angels ng ating Panginoon. So napakasaya po ng ating Diyos. Siya yung number one na masaya kapag merong isang taong nagbabalik loob sa Kanya. Kaya kung gusto po nating pasahin ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, magmanumbalik po tayo sa ating Panginoon. Nais po ng Diyos na tayo ay yakapin, hagkan, at makipag-celebrate po sa atin, dahil sabi po rito ay sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay na wala ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Ibig sabihin, naging masaya po silang lahat. So dito po yung unang part ng topic po natin sa Luke chapter 15, at kailangan po nating maranasan to, yung pag-ibig ng Diyos Ama. Kung hindi po natin to naranasan pa sa ating buhay, ang Panginoong Hesus po, siya yung sa mismong Panginoong Hesus po, nanggaling ang istoryang ito, nais niya pong ipadama po ito sa ating lahat. At ipinadama ng Diyos Ama ang pag-ibig niya sa atin nang mamatay si Jesus Christ para sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos magitan ng ating Panginoong Hesus ay sino mang manalig sa Kanya may buhay na walang hanggan. So ang tunay na pag-ibig yung nag-aalay ng buhay, at si Jesus po yung nakagawa lang po nun. Siya na walang kasalanan, siya yung naging kasalanan para sa atin, at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tinanggap natin ng Panginoon. Siya yung naging daan sa atin patungo sa Diyos Ama. Kaya manalig po tayo sa Panginoon. Ano may kasalanan po natin, walang malaking kasalanan sa ating Diyos na hindi niya kayang bayaran, dahil kung nai-sacrifice niya po ang Panginoong Hesus na pinakamahalaga sa Kanya, ang Diyos Ama, naibigay niyang ang Kanyang bugtong na anak, Kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoon. Ano pa kaya yung
yung mga bagay lamang na kailangan po natin sa mundong ito. Ang number 1 na kailangan po ng tao ay yung salvation natin, yung kaligtasan mula sa kamatayan, spiritual, physical, at lahat ng bagay sa mundong ito na may kamatayan, na pinapatay yung ating peace of mind, pinapatay yung ating tunay na kagalakan, pinapatay yung ating pag-asa. At ang Panginoon yung tagapagligtas po niyan. Nabibigyan niya tayong tunay na pag-asa, tunay na kagalakan, at tunay na kaligtasan. Kaya manalig tayo sa ating Panginoon at mararanasan po natin yung pagyakap, paghalik ng ating Diyos Ama. Pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen.